Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na ating pinamagatang Mga Tulisang Aswang. Matapos nga nilang mapatay ang dalawang aswang na mga tauhan pala ni Fajardo, ay kanila iyong sinunog sa hukay. Laking pasalamat nila pagkat kanilang napigilan ang mga ito na makaalis at makabalik kay Fajardo. Kung hindi, ay nalaman na sana nito yung kanilang kinaroroonan. Pero hindi pa rin sila ligtas dahil sa hindi pala tumitigil ang pinuno ng mga ito na sila ay hanapin. Isang araw, habang nangangahoy si Fernan, ay nakaramdam siya ng uhaw. Kung kaya naisip niyang bumaba sa batis upang makainom. Mababaw lamang ang batis na iyon. Nang umiinom na siya, ay bigla siyang napasulyap sa isang bahagi noon. Hindi makapaniwala yung kanyang mga mata sa nakikita. Isa iyong libreta na nakalutang sa tubig. Ngunit ang kamangha-mangha doon ay gumagalaw ito sa tubig nang pasalungat sa agos. Hindi niya inalis ang pagkakatitig sa maliit na aklat, at nang mapadako na ito sa kanyang harapan, ay agad niya iyong dinampot. Nalalo niyang ikinagulat pagkat tuyong-tuyo ang nasabing aklat. May mga titik na nakasulat doon, pero nang simulan na niya itong basahin, ay nalaman niyang kakaiba ang mga kataga. Ibinulsa niya ang libreta at pasan ang mga ipinangahoy ay umuwi na siya. Sa bawat araw ay pinagsisikapan niyang basahin ang mga nakasulat doon. Paulit-ulit at walang sawa niyang ginawa iyon, na para bang may nagtutulak sa kanya na gawin ang gayong mga bagay. Nakalaunan ay tila nakaririnig na siya ng tinig sa kung ano ang mga dapat niyang gawin. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nasanay na siyang bigkasin ang mga salitang naroon sa libreta, at parang napakagaan ng kanyang katawan sa tuwing makakatapos siya ng isang pahina. Minsan ay nagising siya nang marinig niyang muli ang isang tinig na sinasabing siya ay humayo at magdala ng pambungkal. Hindi niya alam kung anong oras na noong mga pagkakataon na iyon. Kinuha niya ang isang ilawan, dala ang pambungkal ng lupa, ay lumabas na siya. Napakadilim at ang lamig ng simoy ng hangin. Kanyang sinunod ang tinig na kanyang naririnig. Lahat ng sabihin nito ay kanyang ginawa at wala siyang sinuway. Hanggang sa namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng isang napakalaking puno ng palete na sa itsura noon ay daan-daang taon na marahil na nakatindig doon, o baka nga 1,000 taon pa. Nang igala niya ang kanyang paningin,
ay nalaman niyang naroon siya sa pusod ng gubat. Sari-saring huni ang kanyang naririnig. Pero patuloy na sinasabi ng tinig na kanyang ituon ang sarili sa kanyang gagawin. Lumuhod si Fernan sa harap ng malaking puno na ang mga ugat ay halos pumantay na sa kanya nang siya ay lumuhod. Inilagay niya ang kanyang ilawan sa gilid at nagsimula na siyang maghukay. Nang gabewang na ang lalim ng kanyang nahukay, ay naramdaman niyang umihip ng malakas ang hangin. Naisip niya na parang may paparating na isang napakalakas na unos, kaya nagmadali siya hanggang sa may tamaan siyang isang matigas na bagay. Dali-dali niyang kinahig ang mga lupa gamit ang kanyang kamay at tumambad sa kanya ang isang kumikinang na bato. Pero kulay itim iyon at kakaiba sa lahat ng mga batong naroon. Yun pa lang rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong uri ng bato na para pa sa kanya ay tila hindi dito likas sa ating mundo, na para iyong galing sa ibang planeta. Mabilis na niyang kinuha ang bato at nagmamadaling tumayo upang makaalis na sa pook na iyon. Pero laking gulat niya nang sa kanyang pagtalikod ay makita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Napakahaba ng balbas nito na puti ng lahat. Sinabi nito kay Fernan na ibigay sa kanya yung bato upang wala na umanong maging problema at malaya na siyang makakaraan pauwi sa kanila. Pero tumanggi si Fernan at magalang na sinabi ang dahilan kung bakit. Nakita na lamang niyang mabilis na kumilos ang matanda at agad siyang sinugod. Huli na bago pa niya ito nagawang maiwasan. Para itong sawa na nakalingkis sa kanya nang bumagsak sila sa lupa. Gulat na gulat si Fernan dahil sa taglay na lakas ng matanda. Pilit siyang sinasakal nito gamit ang mga braso. Halos maubusan na ng hangin si Fernan na kanya nang nabitawan yung bato at gumulong. Kaya mabilis na siyang binitawan ng matanda at tinakbo nito yung bato. Pero hinawakan ni Fernan yung paa ng ermitanyo na muntik pang ikasubsob nito. At hindi niya talaga binitawan iyon. Naramdaman na lamang niya yung magkakasunod na sipa nung matanda sa kanyang mukha. Kaya kanyang isinubsob ang mukha upang ikubli para maiwasan yung ginagawang pagsipa sa kanya ng matanda. Nagpatuloy ang ginagawang iyon ng ermitanyo, pero hindi pa rin binitawan ni Fernan yung paa nito hanggang sa tila ito na mismo ang sumuko sa kakabuntal sa kanya. Nang mapansin niyang wala nang sumisipa sa kanya, ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha mula sa pagkakasubsob. At laking gulat niya nang makita na ang kanyang hawak-hawak ay isang malaking ugat ng punong kahoy. Ang tindi ng sakit na kanyang naramdaman, halos nahirapan siyang gumalaw at tumayo. At nang kapain ang ulo ay nasalat niya ang mga bukol na kanyang tinamo. Iika-ika siyang lumapit sa bato at dinampot iyon. Gusto man niyang magmabilis na lisanin ang lugar,
ay hindi niya magawa dahil na rin sa sakit na kanyang nararamdaman, bunga ng pagkakabugbog sa kanya ng ermitanyo. Ganun pa man, ay nagpatuloy na si Fernan sa kanyang paglakad upang makauwi. At nang matanaw na niya ang kanilang tirahan, ay pasikat na rin ang araw. At di nga nagtagal, ay unti-unti nang nagliwanag. Nang makita si Fernan ng kanyang ama, ay nagtataka itong nagtanong sa kanya kung saan ito galing at kung ano ang nangyari. Tinanong din nito kung para saan yung bato na kanyang hawak-hawak. Sinabi na lang niya sa kanyang amang isa iyong mahabang kwento. Pagkatapos nilang makapananghalian noong araw na iyon, habang nagpapahinga, ay kinausap ni Fernan ang panday na si Mangkulas. Pinakiusapan niya ito kung maaari ba siyang pandayan nito ng isang punyal gamit ang batong hawak niya. Pumayag naman ito at sinabing kanyang susubukan. Namangha yung matanda sa bato. Noon lang rin umano siya nakakita ng ganon sa buong buhay niya, lalo na ng kanyang mapabaga na iyon. Pero bigo itong magawa iyon sa isang punyal, hanggang sa tuluyan na nga itong sumuko. Sa tanang buhay niya ay noon pa lamang siya nakasubok magpanday ng ganong uri ng metal pagtatapat nito kay Fernan. Kaya napaisip si Fernan at medyo nakaramdam ng pag-aalala. Nagpaalam siya sa panday na kung maaari ba niyang gamitin ang mga kasangkapan nito, at siya na lamang umano ang magpapatuloy. Na pumayag naman ito. At nang simulan na iyon ni Fernan, ay narinig niyang muli ang tinig na may ibinubulong sa kanya. At muli niyang sinunod ang pinapagawa nito. Wala siyang kinaligtaan ni isa, hanggang sa matapos niya iyon. At natuwa siya sa kinalabasan ng kanyang gawa. Nang sumunod na araw, ay napagkasunduan nilang lahat na humingi na ng tulong sa mga may kapangyarihan at ipaalam ang ukol sa kanilang sitwasyon, na sinang-ayunan naman nilang lahat. Ngunit ang malaking pagsubok ay kung paano nila magagawang maipaabot sa kinauukulan ang tungkol sa bagay na iyon. Ganong bantay sarado ng grupo ni Fajardo ang palabas at maging ang papasok sa kanilang bayan. Kaya nagdesisyon sila na isa lang ang gagawa ng gampanin na iyon upang hindi mahalata. At kanila iyong idinaan sa palapunutan upang maging patas. Sapagkat sa totoo lang, bagaman sumang-ayon sila sa pasyang iyon, ay marami sa kanilang mga kasamahan ang natatakot na gawin ang delikadong misyon na iyon. Nang kanilang isagawa ang unang pagbunot, ang nakakuha ng pinakamaikling tingting ay yung kababata ni Fernan na si Hiner. Kanila itong iginayak at inihanda. Nilapitan ito ni Fernan at sinabihang mag-ingat. At nang sumapit yung takdang oras, ay nagpaalam na ito sa kanila at umalis. Inihatid nila ito ng tanaw. Nataglay ang kanilang pag-asang magtagumpay sana ito. Pero ilang araw na ang nakakaraan mula nang umalis si Hiner sa kanilang kuta, ay wala pa rin ito. Hanggang sa lumipas na ang mahigit isang semana. Kaya tinanggap na nila ang katotohanang hindi na ito
magbabalik pa. At makaraan ang 2 araw ay umahangos na ibinalita ng isa nilang kasama na kanyang nabalitaang napatay si Hiner ng mga tauhan ni Fajardo, na halos katulad sa pinsan ng tatay ni Fernan ang sinapit nito. Ayon pa sa nasagap nilang balita, ay nagkaroon pa ng isang kasiyahan sa kanilang baryo na ang kanilang pinagsaluhan at inilatag sa mahabang mesa ay ang katawan ni Hiner. Naikuyom ni Fernan ang kanyang mga palad nang marinig iyon. Kaya nagsalita siya at sinabing simulan na muli ang palabunutan. Halos wala nang gustong sumali sa kanila nung mga pagkakataong iyon, na yung iba ay tila napipilitan na lang pagkat ayaw mapahiya at masabihan ng duwag. Nang makabunot na lahat ay kanilang ikinumpara ang mga hawak na tingting, na kinutuban bigla ng hindi maganda si Fernan, kung kaya hindi na muna siya lumapit upang maikumpara yung kanyang nakuha. At hindi nga siya nagkamali tungkol sa masama niyang kutob, pagkat ang tatay niya ang nakakuha ng pinakamaikli. Pero agad na lumapit si Fernan at ikinumpara ang tingting na hawak niya, matapos na baliin at bawasan iyon. At nakita ng lahat ng naroon na si Fernan ang may pinakamaikling hawak sa lahat, na mahigpit siyang hinawakan ng ama sa braso at tinanong kung sigurado ba raw siya sa kanyang gagawin. Tumango lamang ito at sinabing gagawin niya ang lahat ng makakaya. Niyakap siya ng kanyang ama at pinaalalahan ng mag-ingat. Naupong sandali si Fernan sa isang tabi. Kanyang kinuha ang libreta at binasa ang mga katagang nakasulat doon. Matapos iyon ay inihanda na niya ang kanyang mga dadalhin at mabilis nang umalis, matapos na makapagpaalam, at hindi na siya lumingon-lingon pa. Binaybay ni Fernan ang daan. Mas pinili niyang maglakad ng malayo at sa katabing gubat dumaan upang maiwasan ang mga tauhan ni Fajardo. Ngunit huli na ng kanyang malaman na hindi rin pala talaga niya maiiwasan ang mga ito, pagkat totoo ngang bantay sarado nila ang lahat ng maaring pasukan at labasan sa kanilang bayan, na kanilang binantayan ang mga pangunahing daan, na kahit ano pang gawin mo ay siguradong doon ka rin pala talaga daraan. Kaya sa halip naman na bumalik pa, ay naisipan niyang dumiretso. At hindi nga nagtagal ay sinita na siya ng mga ito at tinanong kung taga saan. Pero pabalat bunga lang pala ang lahat ng iyon, pagkat alam na pala ng mga ito kung sino siya, na nagkukunyari lang pala ang mga ito. At naramdaman na lang niya ang isang matigas na bagay na malakas tumama sa kanyang batok, na nang kanyang lingunin iyon ay nakita niya ang isa sa mga ito na kinulata siya ng hawak nitong baril. Pero nagulat sila at nanlaki ang mga mata nang hindi man lang natinag si Fernan sa kanyang kinatatayuan, na maging si Fernan mismo noong mga oras na iyon ay nagulat din, pagkat iyon ang unang pagkakataon na kanyang nasubukan at nalaman ang kahalagahan ng libreta. Sunod naman niyang naramdaman yung pagtagang ginawa pa ng isa. Ngunit laking pagtataka niya na kahit iyon ay hindi rin tumalab sa kanya.
Nasulyapan niya yung isa. Napilit kinakalabit yung baril nito. Pero hindi iyon pumuputok. Mabilis niyang hinugot yung kanyang patalim at sinakyod na kaagad yung pinakamalapit sa kanya. Na nakita niyang bumulwak ang dugo nito kasama na ng habang dila. Pagkat nagsisimula na pala silang magpalit ng anyo. Pero hindi na napigilan pa si Fernan na sa wakas ay kanya nang maipaparamdam sa mga ito yung galit sa kanyang dibdib na matagal na niyang kinikimkim. At hindi siya nakaramdam ng kahit na kaunting takot sa mga ito, lalong-lalo na ng awa. Galit ang nangibabaw sa kanya nung mga pagkakataong iyon. Nagpamalas din naman ng angking bilis at lakas ang mga tulisang aswang. Ngunit hindi iyon umubra sa kakayahan niyang taglay. Na kung liksi at bilis lang din naman ang pag-uusapan, ay nagmukha silang mga pagong sa bagal kumpara kay Fernan. At pagdating naman sa lakas, ay para kang naghambing ng isang bagong silang na kambing sa kalabaw. At isa-isang ang bumulagta ang mga ito na dinilig ng kanilang mga dugo ang lupa. Kanyang hinila ang kanilang mga bangkay sa gilid at tinabunan ng mga dahon. Matagumpay niyang narating ang himpilan ng pulisya at ipinagbigay alam ang kanilang kalagayan. Ngunit may napansin siya sa opisyal ng mga ito na tila hindi siniseryoso ang kanyang mga sumbong. Kaya kinutuban siya ng masama. Mabilis na niyang nilisan ang himpilan. At hindi nga siya nagkamali nang habulin siya ng mga ito at sinubukan pang barilin. Pero hindi pumutok ang mga iyon. Mga kapanalig pala at protektor ni Fajardo ang mga naroon. Sa kanyang pagtakbo ay nakakita siya ng isang militar sa daan. Humingi siya ng tulong dito. Mataas pala ang ranggo nito at konektado sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Makaraan ang 3 araw ay nawawalan na ng pag-asa ang mga kasama ni Fernan. Pero laking gulat nila nang makita nila ito na naglalakad papalapit sa kanila. At malugod na ibinalita na nahuli na ang buong pangkat ni Fajardo sa pangunguna ng isang mataas na opisyal ng pambansang pamahalaan. Umabot sa 1,000 ang mga inaresto pagkat dumami na ng gusto ang mga tagasunod at taga-suporta ni Fajardo. Halos lahat ay armado na ang halos kalahati dito ay nabahagi na ng kanilang mga kakayahan na kasama ng nagsasagawa ng ritual at mga huwad na pagsamba na mga nahawaan na ng kanilang pagiging aswang. Nakabalik sila Fernan sa kanilang mga lupain at namuhay na muli ng payapa. Ipinagpatuloy niya ang pagtuklas sa mga kakayahang kanyang nasumpungan at naging pantog siya na manggagamot sa kanilang bayan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.